Bukas ang LGU ng Cebu City sa paggamit ng electric vehicles na isa sa pangmatagalang solusyon upang makatulong sa patuloy na pagbaba ng supply ng kuryente ng Visayas Grid. Inaniya naman ng LGU ang mga kababayan na maging masinop sa paggamit ng kuryente sa panahon ngayon. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Nananawagan ngayon ng LGU ng Cebu City sa mga kababayan na maging masinop sa paggamit ng kuryente sa kanilang kabahayan. Ito'y matapos na makaranas ng pagbaba ng supply ng kuryente sa Visayas Grid sa mga nagdaang araw. The situation right now is yellow, meaning to say yellow alert. We have a reserve which is less than 200 megawatts. Na atong gitanaw ang worst scenario. How much more on niya nga magsigitag on, they would give a time nga wa na gyud tay suga. Di ba? So, ang akong request, including all other small and big consumers, let's find a way that we will have to use our electricity efficiently. Kung wa gamita, panguna to. At para naman sa pangmatagalang solusyon sa kasalukuyang pagnipis ng reserba ng kuryente at pabago-bagong presyo ng petrolyo, sinisikap ngayon ng LGU na makakuha ng mga electric vehicles. Alinsunod na rin sa Energy Efficiency and Conservation Act o RA 11285, kung saan mandato sa mga LGU na may at least 10% sa kanilang mga sasakyan ay EV. Of course, through EV suppliers, hopefully we'll be able to acquire that 10% that is required by the national government. Hopefully soon, brands like this provide more affordable units to Cebuanos. Nagsimula na ring bumiyahe sa Metro Cebu ang electric vehicles bilang bahagi ng pampublikong transportasyon. Ayon sa alkalde ng Cebu City, hiniling na niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 na bigyan ng prioridad sa prangkisa ang mga electric vehicles. Request ko nga ang ilang himuon electric vehicles na ilang tagaan, which I think naminaw sila because I have heard some information nga ang next franchises ilang gi-encourage or ilang gitagaan with electric vehicles ang next franchises. Samantala, dinagsa ng mga Cebuano ang formal na paglulunsad ng isa sa mga bagong sasakyang alok ng isang electric vehicle at automotive company mula sa bansang Vietnam. Malaking tulong ito para maibsan ang kalbaryo sa tumataas na presyo ng petrolyo. Overall, it's really about cost. So these cars that we are delivering to the country are all cost-conscious cars. So yun lang, I think that will surely help the Cebuanos on their mobility requirements or needs. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.